just learning history, we're feeling it, debating it, at syempre tatawanan natin ito. Welcome to Sir Roy Avila Educational Podcast. Mapapanood only on Spotify, NDCWB, and Wish 105, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Tumblr, ano ba? Snapchat, lahat na makikita nyo dito. So, keep watching. Sponsors pala today. So today, we are sponsored by Santal Plus Herbal Capsule. Pag uminom ka nito, tanggal ang sakit-sakit sa katawan. Magsimula muna tayo sa ating mga guest hosts. Mag-explain, ano to, mga teachers to from different colleges. Mr. LJ Bulisay from UP. Thank you. Dr. Oliveros from Harvard University. And si Doc/Attorney Bakula from Oxford University. Yes, yo. So, ang pag-uusapan natin today will be yung different era ng education sa Pilipinas, no? Start natin sa unang period ng education system sa Pilipinas. Ano ba yun? So masasabi natin na ang pinakaunang period natin is pre-Spanish era. So, sa pre-Spanish era, very unstructured pa ang educational system ng Philippines, diba? And more like vocational sila. More on vocational system, vocational studies, diba? And yun, bukod doon, yung aim nila nung time na yun is for survival. For survival. And yun, they teach each other kung paano mag-ag, paano mag-fish, kung ano naman, agriculture. And sa pre-Spanish, highly popular ang gender roles nung time na yun. So, ang sabi dito is, sa pre-Spanish daw, more on ang sons, tinutuwan silang mag-hunt, mag-gather ng wood, mag-fish. And yung mga women naman, they were in charge of the cooking, gardening, surveying, and taking care of the house. So, kung isipin mo, parang ang laging naman na narating, no? Tama yun. Kasi yan, pwede na lahat, pwede, ang mga lalaki, pwede mag-stay sa bahay. Tama. Parang dati kasi parang ganito. Magbabahay ka lang. Moving on. Okay, tapos na tayo sa napakahabang pre-colonial period. Pero alam mo, may isa pang mas mahaba sa pre-colonial period. Oh my God, ano? Oh my God. Wala kung ano yung mas mahaba. Isa ako tayo ng 300 years. 333 years. Tama. Oh no! Okay, so papasok na tayo sa Spanish era, guys. Okay, start nyo. Yes. Mula kung saan nanggaling ang ating mga mura. Yes. Bawal pagitin, sayang mag-rhyme sana. To add pala sa Spanish, ang philosophies used nila doon ay more on realism and idealism. So ano nga ba ang realism and idealism philosophy natin? So realism is more on focus na sa pag-observe sa world natin. So kung ano yung makikita nila, yun yung totoo. That's the realism. While idealism naman is more on internally, introspection. So kung ano yung naisip nila, kung ano yung nasa loob nila, yun yung paniniwalaan naman. Tama. So doon lalabas na kung paano tayo hinandle ng what period ulit? Yung kasunod Spanish era. Spanish era. So Spanish era is tinuro nila sa atin ang what? Christianism. So Spanish. True catechism and the doctrine, Doktrina Kristiyana. So, ang objective po ng mga Spaniard dati is maturuan ng mga native ng Christian doctrines or yung tinatawag nilang Doktrina Kristiyana and along with catechism which is sinabi ng host natin. Okay, so, trivia lang ha. So, meron silang, pinatupad na curriculum which is it's also a fact na sa Spanish daw nagaling ang ating mathematics, agriculture, etiquette, singing, and world geography. Di ba yung mga schools natin? Yeah, it's like USC, Colegio de San Juan Letran. Natutanda sila during the Spanish era. Ang next natin is... Ito, alam mo ba? Di ba? Galing tayo sa Spanish era. Yeah. Pero alam niyo ba, na bininta ang Pilipinas? Oh my God! The TST. Dito tayo sa America! Sa America? Using the Treaty of Paris. Ika, ano sabihin natin? God bless what? America! Tama. Tayo pasok sa American era, no? Nabinenta ng mga Spanish sa atin. Gamit ang binenta tayo ng Spaniards sa mga Amerikano through Treaty of Paris. Ngayon nung sinakop tayo naman ng Amerika, pinromot naman nila ang pagkakaroon ng democracy sa atin. So yun, dito naman sa teaching methods na to, focus siya sa character and practical skills. Alam nyo ba, kayo ba, nung kayo ng high school at elementary kayo, meron kayong shifting, like kunyari 6 to 12 or 6 to 10, 10 to 2, 6 yan. Alam nyo ba kung saan galing yan? Saan galing yun? Dito galing yun. Yeah, so, Manuel Quezon, called it double session system para ma-maximize yung oras. Dito na rin reduce yung from 7 years of education to 6 years of elementary education. Kaya, na-image na rin natin magdala yun, di ba?
ba from grades 1 to 6? Di ba meron tayo nun? So yun, sa primary education, meron 6 years nung time na yun. Na from 7, naging 6 sa Tagmamalitin. Okay, so moving on. Moving on, no? Hurt na ba? Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Sayonara! Japanese period tayo. So, Neho, what is Japanese period education? What does it mean? So, sa Japan, nag-start siya nung World War II or Asia-Pacific War. Nung nangyari yun, inoccupy nila yung country natin noong 1942 after the bombing of the Pearl Harbor. So all in all, to summarize it, talagang yung educational system ng Philippines natin nung nasa Japanese era tayo is talagang na-block. Tinigil nila yun and pinorse ng mga Japanese yung culture nila. Ideals nila para sa mga Pilipino nung time yun. So, nothing much. Nothing much, no? Talagang puro paghihirap ang nangyari sa mga Pilipino. Sa Philippine madilim education. siya. Pero other than that, I don't think... Puro talaga negatives, no? Yeah, oo. Nung yung curriculum nila, basically, parang naging media blackouts natin. Kumbaga parang regression. Education blackout. Blackout. Okay. So, yung sumunod na era naman, which is the Republic era, doon naman parang binalik, di ba? Nirevive, diba? Ang democracy Ang natin. tama. So, sa the Republic naman, kung mapapansin natin, doon nagkaroon ng mas stable institutions, stable agencies like the TESDA, CHED, and the DepEd. Doon din nagkaroon ng Board of Textbooks, di ba? To screen and approve textbooks for public schools, ensuring quality and standardization. So, ano pa may nadagdag mo doon, Ma? Yan, so to add, dito na abolish yung matriculation fees. So, free na talaga, accessible na ang primary education. Tapos alam niyo ba, na dito sa The Republic era, dito rin na standardized yung daily flag ceremony. Yes. Diba? Yung natin ginagawa na pag kumakanta ng lupang tinirang, diba? Daily or Daily flag ceremony. Monday lang. Naging mandated siya. Mandated siya. Dito na rin, nagkaroon ng pinakamamahal natin, Rizal Law. Oh. Yes. Kilala naman natin lahat siya sa Rizal at kung anong nagawa niya sa bansa. Dito nakalagay yung Rizal Law or yung RA 1425 in 1956 which required the teachings of the works ni Rizal. Like No Limit Tangere, El Fili, and nasa all school levels yun. Dagdag pa is, dito rin nagkaroon ng Magna Carta for Public School Teachers, kung saan mas nabigyang importansya ulit, di ba? Nagkaroon ulit ng importance ang mga teachers, improve welfare ng mga teachers natin sa ngayon, di ba? Ayun, to add lang din sa sinabi kanina, yung sinasabi kanina na nationalization ng elementary education, in which nawala yung matriculation fees, parang yun yung naging precursor. Precursor! Yun yung parang naging basis ng batas natin ngayon na free education law. But then, after that reconstruction, here comes martial law. And this is sponsored by Coke Kasalo! 20 pesos, sama-sama, samut-sari, one for all for one, makakainom tayo lahat. Coke Kasalo! Okay. Okay, so now we're entering New Society. So, ano nga ba ang New Society, ma'am? So, New Society, ito ay nag-foster siya ng patriotism, ng citizenship and moral character in Filipino people. Educational-wise, ito yung meron siyang most relevant education programs and non-initiated. Kasama nandun yung NCEE. So, National College Entrance Examination. What I've heard sa mga previous generation, ang NCE daw is entrance exam, tapos parang basis yon kung ano yung magiging college course mo, Yes. di ba? Oh. Kaya yung NCE iba, mandatory siya before na kailangan basis talaga siya ng course mo. Kunwari, sabihin natin, ang pinasya mo lang sa NCEE is hanggang sa nursing course. Ang pwede mo lang ba i-take is hanggang nursing course lang ba? It's a prerequisite, so it required siya. Pero it was abolished. It was abolished. Na-abolish siya noong During what? 1994, if I'm right. So, ang pumalit naman sa kanya yung NEAT or yung saka kasama na dun yung NSAT. Yun yung nasabi ko, ang NSAT or yung National Secondary Assessment Test
Yun yung assessment na naka-based sa GPA. Which is sinabi ko kanina. Okay. And then, sa era na rin to na establish ang tertiary honors students or yung mga Latin honors na tawag ngayon. Mga Which is summa cum also laude, Ano? magna cum laude, ganyan. Kayo- So, during New Society din, na-enlist yung sa Professional Board Examination for teacher and then licensure examination for teacher or yung LET exam na tinatawag ng mga ano natin. Saka yung Batas Pambansa bilang 232 or Education Act of 1982. So, adding to that, nagkaroon din tayo ng bilingual education policy. So, katulad nung sa Quezon, di ba? Doon sa Quezon na-introduce yung English as a medium of instruction. And doon din natatag yung Filipino as a national language. Dito naman, naging structured talaga na nasabi natin na dito na nag-start yung bilingual education policy or yung pagkaka-require ng English and Filipino as methods of instruction. So, Halo na. yeah, so they're used na depending on the subject, parehas na sila ginagamit sa school. Ang ginawa yung bilingual education policy para magkaroon ng di ba, improvement sa proficiency. Yeah, sa proficiency sa both Ayun, so, ayun yung last nung, what do you call this ulit? New Society, di ba? The New Society. Society. Yeah. So, dito na tayo sa kasalukuyan natin ngayon. Yes. Yung present day na tayo today. Ang start ng present day is 1986 to the present day. So, ano yung 1986? Anong nagkaroon? pagtatapos ng martial law. Martial law. Ito na, nag-start na bumalik na ang democracy na nararanasan natin ngayon. And this is sponsored by Sponsored by Mary Grace Piatos. Sponsored by the rudiments of Mary Grace Piatos. Hindi na siya buo, pero nandito pa rin siya. Okay. Okay. So, going back to... Going back. So, pagtatapos ng martial law, Martial law. Martial law. ang tawag doon is yung famous na EDSA People Power Revolution. Yes. Yun yung araw kung saan nagkabing bisig ang mga Pilipino, no? To overthrow the government. To add, na-restore na rin ang ating human rights. Tama. Finally. Finally. So, after bumalik long. na ang press freedom in which Yes. no martial law, na-shut down siya yung Radio Veritas. so- Isa sa mga naging relevance ng era na to is mas nagkaroon ng stabilized framework ang ating educational system. Ito yung tinatawag na the Governance of Basic Education Act of 2001, which is also called as Republic Act 9155. Isa siyang law na nagpro-provide nga ng framework for managing and governing the educational sector in the Philippines. Yung isang ng DepEd, which is the Commission on Higher Education, which Or also is known as CHED. So, ito ay na-establish noong 1994 and through Republic Act number 7722. It is a government agency that dedicated to promoting quality higher education. So, Bukod pa dun, dito na natatag ang K-12 K-12, program na yes. kinalakihan natin lahat. Agree. So, ito natin kinder, elementary, junior high Okay. school, Senior high school, then college. Yan. Hindi na kasama college yun kasi K-12 lang. It's a separate. Tayo, no? So, universal access to quality tertiary education. Yan, yung nabanggit ko kanina. Yeah. Which, yung precursor nga niya is yung natatag ng panahon ni Quezon ba? Ito naman, very, very recent lang. So, matatag curriculum, which is August 10, 2023 lang siya. So, it is an educational framework that aims to improve the teaching and learning experience in the Philippines, no? So basically, itong period na to is what defines us as students today. Yes. What defines the Filipino students will be sa future. This era is making the Philippine educational system future-proof. Future-proof. Yes. Diba? Since from colonial period, pre-colonial period to the present day, no, we kept on improving. Tama, As tama. Filipinos, we kept improving our education. To close, Oo. paano natin i-describe ang educational system ngayon in one word? Ako. Paano? Sige. Progressive. Progressive. Wow. Grabe. Ayun. Resilient. 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 Ikaw, Competent. tama. Pinakamahalagang characteristic talaga, competence, di ba? That concludes our podcast for today. See you next time sa second episode
Next week on Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Tumblr, TikTok. Ano ba? Meron ba? Snapchat. Tapos sa Wish 1075. Ito ang educational platform ni Sir Roy Avila.